may pag-agaw na mangyayari sa lupa. Aagawin ang mga magiging dapat kay Kristo dun sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya yung salitang pag-agaw, yun ang tinatawag nilang rapture. Ang tanong ng kapatid na Patrick, meron ba raw magaganap? Dapat maniwala kang meron. Ako naniniwala. Dahil naniniwala ako sa Biblia, may pag-agaw na mangyayari. Aalisin sa lupa yung mga maliligtas. Kasi may mga magaganap na masasamang bagay sa lupang ito. Yung mga maliligtas, aagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nasa Biblia yon, kapatid. Kaya sa tanong mo, may magaganap ba? Meron. Wala akong duda kahit kapiraso. Aagawin ng Diyos ang mga maliligtas sa pagbabalik ni Kristo para sila ay maghari doon sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Maghahari sila sa kanila sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, kasi bubuhaying mag-uli ang mga tao nasa pasyon nga yun, nasa Biblia. Sa balye ni Josaphat, hihipan yaong pakakak, na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman, yaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon, may pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yung binuhay ng mga maliligtas, aagawin yon kasama nung mga buhay na dinatnang mababait na tao, aagawin ng Panginoon para sila alisin pansamantala dito sa lupa. Pagkatapos, sa pasimula ng 1,000 taon, maghahari sila kasama ng Panginoong Jesucristo para yung mga taong masasama mapabuti. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon, pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, tapos aagawin, magkakaroon ng meeting kay Kristo, magtatagpo sa alapaap. Tapos pagkatapos pala ng pagkabuhay na mag-uli, sabi dito ni San Juan, nagsipaghari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya meron pong tinatawag na paghahari si Kristo sa huling 1,000 taon sa mundo. Pagkatapos ng tinatawag na rapture o pag-agaw, maghahari yung mga inagaw kasama ni Kristo sa mga ibang taong naririto pa sa mundo na matitigas pa ang ulo, masasama. Yun parang grace period ng Diyos sa sangkatauhan na sa paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon after ng first resurrection, ang pag-asa ng Diyos ay mapabuti ang mga tao. Lipulin yung mga kaaway ng katwiran. Lipulin yung mga masasama at pasukuin sa ilalim ni Kristo. Yun ang sinasabi sa 15:24 ng unang Korinto.
Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Sa paghahari ni Kristo, lahat ng kaaway ng katwiran, lahat ng kaaway ng kabutihan, yung mga nang aabuso sa kapwa, kailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang talampakan ng lahat niyang mga kaaway. Kaya sa loob ng 1,000 taon, maghahari sa lupa ang Panginoon Kristo para lipulin ang lahat ng kaaway ng katwiran. Iyon ay magaganap after nung rapture, kapatid na Patrick. Nasa Biblia yan. Kapatid na Patrick, naintindihan mo yung sagot ko. Opo, Brad Eli. Salamat sa Diyos.